What's up mga kaklistites, me again Patricio. Okay, for today's video guys is babawasan na natin yung chain natin kasi sobrang haba para dun sa bisikleta natin. Ayan, as you can see guys, nakalawlaw siya. So nung inuwi ko siya galing sa, yun nga, ipapalit ng 3x to 1x tayo, na naglalawlaw siya dun sa yung pinaka highest gear niya. Okay, so ngayon is ito na yung time para putulan siya using the mathematical method. Okay, tamang narinig nyo, gagamitin natin siya ng math. Okay, so tara, let's go. Tanggalin muna natin to. So okay mga kakalista, no, tatanggalin na natin yan yung missing link natin. Ginamitin natin ng chain remover yan. Okay, is na lang kadali, di ba? So ngayon proceed naman tayo sa pag-compute nung haba nung kailangan nating chain para kay Trinks. So tara. Okay mga kaklista, no, so nandito ngayon sa kwarto. So ipapakita ko sa inyo yung gagamitin nating method para sa pagkuha nung haba ng chain natin o yung kadena. So yan, so nakikita nyo sa inyong harapan yung formula na gagamitin natin. So don't worry guys, madali lang to. Okay, so nakuha ko to sa yung sa vlog ni Anli Ahon. So doon ko siya nakita. So oo nga, no, parang mas accurate siya kung tutuusin. So anyway, so ito yung formula niya. As you can see, ito yung L, ito yung length nung haba natin, which is ito yung hahanapin natin. Okay, tapos itong C, yung length of chainstay natin. Okay, so ito yung C, di ba? So kailangan sukatin natin yung chainstay natin para ma-input natin siya dito sa formula natin. So ang gagamitin nyo doon is yung tawag dito, from doon sa skewer, doon sa may drop out sa likod hanggang doon sa gitna nung sa may tawag dito, sa may crank natin, doon sa may gitna. Okay, tapos ito namang letter F, ito naman yung front chain ring natin. Okay, kung ilang tooth yung ginagamit nyo ngayon. Okay, tapos yung R, yun yung rear cogs or cassette, yung largest cogs or yung lowest gear, yung number of tooth din, kung ilang tooth yung cogs nyo dun sa pinaka lowest gear nyo. Okay, so for this formula, kukumpute natin yung sa akin. Ito na, using this formula guys. So ito na nga siya. So yung L ko ay, so missing pa yung L, no, so pasensya na dun sa anino. Yan, so yung C, ang sabi dun is length of chainstay. So nasukat ko na yan kanina. So may kita nyo dyan sa video na yan kung paano ko siya sinukat. Ayan, so kita nyo dyan, ginamitan ko siya ng metro. So sa skewer doon sa likod, papunta doon sa may sa gitna ng axle ng crank natin, o yung sa may chain ring natin sa may gitna. Okay, so pagkasukat ko doon, ito yung lumabas niyan. Ang lumabas doon is 17.5 inches. So inches pa lang gagamitin nating unit dito, inches. Okay, tapos yung F natin is ano tong F natin, front chain ring ko. Yung front chain ring ko is 34 teeth. Okay, tapos yung R natin, yung rear cogs ko na pinaka lowest gear, ano siya, 42 teeth. So apply natin to ngayon dito. So length 2 times yung C natin, 17.5 plus yung F natin, which is 34. So yan, 34 divide 4 plus yung R natin, 42 divide 4
plus 1. Yan. So, sana nakikita no, sa video. So, tapos, so, pag kinumpute na natin yan, okay. So, ito, pag tinimes mo itong dalawa is 35 plus, so, ito naman, gawin na lang natin itong 34 over 4 plus 42 over 4, 4 over 4. Okay, para madali natin i-plus to. Okay, so bring down lang natin itong 35 plus, i-plus lang natin to 34 plus 42 plus 4, so equals 80 over 4. So pag i-bring down mo ulit to 35 plus, i-divide mo na to 80 divide 4 is equals to 20. So yung magiging length natin is equals to 55 inches. So yan yung magiging haba nung ating kadena. Okay, so yan yung formula na ginamit natin. Okay, so ito yung susukatin natin ngayon na length nung natin, tawag dito, yung kadena natin. Gagamitin natin ng metro or medida. Okay, so sana nasundan nyo yung pag-compute natin. So madali lang naman to. So ulit-ulitin nyo lang yung video kung or meron din kay Ang Lihaahon kasi dun ko siya nakita. Okay, so yun lamang at ngayon po-proceed na natin sa pagsukat. So let's go. Okay mga kakulisto, as you can see ay nakalatag na yung ating bagong chain. So yun yung nilagay natin doon, pinutol natin kanina doon. At ito yung tinanggal natin kay string. So hindi pa natin to naputulan. So ngayon ba natin siya puputulan. So ang current niya length ay 58 inches. So magbabawas tayo. So ito yung 55 inches. So mga ilang link din yung mawawala. Parang 3, 4, 5, mga 5. So ayan, mga 5 or 6. Okay, so ngayon puputulan na natin siya para yun na yung magiging sukat ng ating kadena. Okay, so ito yung kadena natin, yung nireview ko last time. Tagal-tagal na rin yan. So ngayon ko lang siya nagamit. So ito yung karton niya. Ayan. Okay, so yan yon. So wala pa naman siyang so hanggat maaari ay yun na natin, gamitin na natin. Okay, so sa mga nag-ano pala, baka sabihin nyo na, for example, porket nag-ano lang yung tawag dito, pares kayo ng chain ring at the same time pares kayo ng lowest gear. For example, sa akin, pares kami ng 34 teeth sa front ko, tapos yung sa cogs ko naman is 42, diba? So 42 yun. So ang lumabas is 55 inches, diba? So hindi mo pwedeng sabihin na kunyari yung tropa mo, ay pwede pala yun na lang sundan ko kasi naman pala, pares naman tayo ng chain ring at yung cogs natin. So hindi, sabihin mo hindi pre, kasi nakadepende yan sa haba ng chainstay natin, kasi hindi naman lahat ng bisikleta is pare-pares yung haba. Nakadepende sa model, sa model, sa brand, tsaka dun sa sizes syempre. So depende pa rin sa chainstay yon. Okay, so yun lang. So proceed tayo sa pagputol. So baka hindi ko na ipakita yon, diretso na kagad. Ngayon na natin, bibilisan na lang natin. So let's go. So okay mga kakrista, so as you can see guys, naputol na natin siya. So separate video na lang yung paano yung pagpuputol ng kadena. Okay, so pasensya na. So tapos yan, naputol ko na nga siya. So as you can see, ito yung pagputol natin. Ito yung naputol na. Okay, so sapagkat nakakatanda ko is dito tumapat, so sa outer link. So nagdagdag ako ng isa, diba dito tumapat, outer link ng 55 inches. So nagdagdag ako ng isa dito para kaputol ko yung sa may outer link din ng kabila. Yan. So sana nagigets nyo, kasi bakit ko dinagdagan ng isa at ito yung pinutol ko.
kasi yung missing link natin is considered siya dito sa outer link. So dito siya magdudugtong ko, kasi kung dito ko tatanggalin ito, dito ko siya tatanggalin, mababawasan yung length natin. Okay, so nagdagdag lang naman ako ng isa dito. So yun yung inano ko, yung pagkakaputol ko. Nagputol ako dito sa may outer para doon sa paglalagyan ng missing link, kasi pag dito naman kasi magiging outer to outer siya, hindi siya magko-connect, di ba? O pag dito naman is kakapusin naman tayo ng isang link. Okay, so yun lang, at sana ay naintindihan nyo ng maigi. Okay, so kakabit na natin to sa sa bisikleta natin, diretso kabit na kaagad. Let's go. So yun na mga kaklis, at natapos na itong pagputol natin gamit ang ating mathematical method. Okay, so pwede pa din yung method na yung ilalagay mo siya sa pinakamalaking cogs, tapos dun sa pinakamalaking chain ring, lalo na pag naka 3 by ka, sa pinakamalaking chain ring mo siya tukatin. Okay, so okay pa din yun. So ngayon is okay na to, at magagamit ko na siya ng maayos. Okay, so yun lamang mga kaklista, sana ay may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa inyo. God bless and ride safe. Sheesh, bye bye.